Bari 4 na salarin kung bakit po napakatindi ng pagbaha na nangyari sa Cebu na ikinamatay ng 89 katao and maybe baka madagdagan pa at you began to ask the question bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for... Biglang kinuyog ng mga DDS buses po at inan-subscribe mga kababayan si Attorney Riga Oliva. Kaya napilitan si Attorney Oliva na mag-apology. Baka maubos yung mga DDS supporters niya, mamulubi, maubos yung revenue sa kanyang YouTube channel, mga kababayan. Takot si Attorney Oliva. Malamang ito din yung mangyari kay Governor Pam Bari 4. Biglang mag-withdraw ng support sa kanya yung mga DDS. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Mga DDS, makinig kayo. Ang itinuturo ni Cebu Governor Pam Bari 4 na salarin kung bakit po napakatindi ng pagbaha na nangyari sa Cebu na ikinamatay ng 89 katao and maybe baka madagdagan pa at lumamon, nag-destroy sa napakaraming mga kabahayan, infrastruktura, pribado, publiko. Ayong palpak kung hindi substandard, ghost project mismo na flood control project na nagsimulang ipatayo 2019. So ang salarin, ang previous administration ni Digong. Pagkatapos, ang sisisihin ninyo, ang present administration. Yan yung interview, mga kababayan kay Cebu Governor Bari 4 ni Karen Davila. Pakinggan po natin, mga kababayan. I think 2019. 2019, yeah, 2019, yes. So, I mean, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. 2019 nagsimula. Paano kayo ngayon? Turo kayo ng turo sa present administration. Yung mga palpak pala na mga flood control projects sa Cebu nagsimula 2019. Sabi ni Governor Pam Bari 4, kaalyado ninyo, nilaglag si Digong. Mga kababayan, hindi pwede mga kababayan na ang katotohanan hindi lalabas. Lalabas at lalabas ang totoo. Kahit pagtakpan pa ninyo, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Pagkatapos, sasabihin ni Attorney Vic Rodriguez, walang ya daw yung Marcos administration. Dahil sa nangyaring matinding pagbaha sa Cebu, backfire ngayon sa inyo. Sabi ni Jose Castro po, 343 flood control projects ang tinatayo ng previous administration. 168 sa present administration. So ano niya yung nangyari? Kaya magpapaimbestiga po. Ang ICI ay magsasagawa ng investigasyon sa Cebu dahil po sa nangyaring massive flooding na sa mismong deklarasyon ni Provincial Administrator Ace Durano, walang silbi po yung mga flood control projects. Kasi sabi mismo ni Bari 4 ngayon, substandard at ghost. Lahat ng project po, flood control projects sa Cebu na sinimulang ipatayo 2019. Ito, pakinggan natin yung full interview ni Karen Davila sa ANC. 26 billion pesos of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. So this got over close yan yung post niya kahapon. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost. You know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. So, yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung dito, flood control fund. 26 billion plus sa Cebu province at mas matindi po sa Davao.
51 billion yung pork barrel ni Apolong, pero binaba pa rin nga Davao ang totoong salarin. Kaya talagang desidido sila, mga kababayan, guluhin ang investigasyon ng ICI, pati ng Senado na pinamumunuan ni Ping Lacson. Kasi nga po, ang tumbok ng investigasyon, ito kaalyado na, mga kababayan, ito ng mga Duterte. PDP laban ito si Bari 4. Pero ang sinabi niya, kasi hindi mo man pwedeng pasubalian po ang katotohanan. Ang katotohanan lalabas at lalabas po. 2019 anya, yung mga pinagawang flood control, kung hindi ghost, substandard. Lahat, you see, nagsubmit na daw sila ng report sa ICI, mga kababayan. Flood control funds, anyat ito yung nangyayari sa amin. Oo. And I think, Karen, yung Tino is worse than Odette. In terms of rainfall. Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Odette, malakas yung hangin doon. Itong Tino, grabe, yung flooding talaga. Okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over 100. Have you or your team ever seen the flood control project in Cebu Province? Kasi tama kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad ng mga flood control projects sa Cebu Province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin, and we submitted already reports regarding this one. Okay. But, sa ICI pa. Can you share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? At ICI, to divulge the information that we have submitted. But yeah. No, tuloy niyo, ma'am. But definitely we have seen, projects here in the province na, I should say, mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province? Yes, Karen. Oo. And who are the contractors? Tapos, mga kababayan, may mga ghost flood control projects, hindi lang po ghost, substandard. Kung may inimplement na mga projects po, flood control, kung hindi substandard, ghost na mismo. Nakita na ninyo? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Haitone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No? We have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. Ghost and substandard. Water projects, no, na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila. Parang yung sa Bulacan, parehas po. Okay lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So, all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu Province? Yes, Karen. Matindi po. Wow, okay. At matinding pasabog ito. Mga kababayan, matinding pasabog ni Bari 4 na mismong kapartido ni Sara Duterte, PDP laban. Palamang isumpa si Bari 4. Mga kababayan, ng mga DDS, isusumpa itong si Bari 4. Parang yung pagsumpa kay Atty. Regal Oliva na mabanggit ang tungkol, mga kababayan, sa tamang pananaw. Ayaw nila ng tamang pananaw. POV tungkol sa kaso ni Digong sa ICC. Biglang ginuyog ng mga DDS buzzers po at inan-subscribe, mga kababayan, si Atty. Regal Oliva. Kaya napilitan si Atty. Oliva na mag-apology. Baka maubos yung mga DDS supporters niya, mamulubi, maubos yung revenue sa kanyang YouTube channel, mga kababayan. Takot si Atty. Oliva. Malamang ito din yung mangyari kay Governor Bari 4. Biglang mag-withdraw ng support sa kanya yung mga DDS. Ano man ang problema? Gobernador na din siya. At ang importante po, yung totoo. Magsabi siya ng totoo kasi yung apektado po ng korupsyon, yung mismo mga Cebuano, tingnan ninyo, nalubog ang aros lahat ng lugar, mga kababayan sa Cebu, sa matinding baha dahil sa ghost project, substandard, lahat. 343, sabi ni Yossi Castro, ang tinagawa ng previous administration. 168 lang ang sa present administration. So, doble ang tinagawa. Pero ang sabi ni 2019 ito nagsimula. Lahat substandard.
at ghost. Walang matino na project sa flood control sa Cebu na province, sabi ni Baritro mismo. Giving details, ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right. Okay. Tapos, So, kaabang-abang ko. on that, but do you believe that it was the past administration who is Ito na. responsible? Definitely, Karen. I'm just Definitely. here. Past just administration. Over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So, has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? O, ito na. Po ba hanggang ngayon? I think 2019. Oh. 2019. 2019, panahon ni Digong. So, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Malinaw po, Duterte administration. 2019 nagsimula ang alleged corruption. Ganun po ba sa flood control? I suppose. I suppose. Okay. Now, I'll move on, I think. Any announcements, Governor? I think this is a good time for, if you want to call on to the government, the private sector, ibahagi nyo na po lahat ng pangangailangan po ninyo ngayon, ma'am. Yes, I have already relayed to the national government anong kailangan namin dito sa Cebu. And I want to appeal also to the public na if there are any donations for Cebu, right now we are open for it. Nakita na ninyo? Malinaw mga kababayan. Sa mismong statement ni Cebu Governor Pam Baricotro, siguradong umuusok ngayon yung mga DDS at mismo ang pamilya Duterte, si Sara Duterte, umuusok na ngayon. Nilaglag sila, mga kababayan, ni Governor Pam Baricotro. Yeah, sabi dito, they started kurakuting nung panahon ni Master Diggs dahil walang matapang na magbisto nung panahon na yun dahil siguradong itutukang ka. Trillanes was right all along. Kinamumuyan ko siya, but he was right at siya lang ang matapang na kumalaban sa mga Duterte. Di kayo nagtaka kung bakit di nila magalaw si Trillanes? Dahil alam nilang totoo ang sinasabi ni Trillanes. At may pinangawakang ebidensya na documents, hindi yung gawa-gawa lang ni Gutesa at Marcoleta. Yung challenge nga po mga kababayan ni Trillanes, kung naniniwala si Senator Bongo na mali yung kanyang sinasabi, hindi totoo, di mag-file ka niya ng kaso sa akin. Hindi man mag-file, sige lang ang press con ni Bongo, mga kababayan. Sabi ni Team Gladiator, ginawa nila talaga yung mangurakot bago bumaba ng pwesto si Duterte 2019 para 2022 bumaba po. Kung di manalo, di meron sila may uwi. Isinerte pa sila kasi nakakurakot pa sila ng 3 years. Kaya BBM kasi kaalyado pa nila nung time na yon. Kawawa talaga yung mga taong walang kaalaman, alam na ginawa ng gobyerno. Sabi ko sa inyo, kung sangkot po ang present administration, yung ating Pangulo, pagkatapos si pinsan niya, si Martin Romualdez, bakit magpapaimbestiga yung ating Pangulo? Para ilubog niya yung sarili niya at kanyang pinsan. Hindi yun gagawin ng ating Pangulo kung sabit ang kanyang gobyerno sa pangungurakot. Malinaw po na hindi sabit ang present administration. Ginugulo mga kababayan ng mga DDS ang kwento, lalo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Alam na ninyo kung sino yung nanggugulo doon. Kasi talagang ang tumbok ang previous administration. Nakita ninyo? Kaalyado ito, si Pam Baricotro. Pero wala siyang magagawa kundi sabihin ng totoo na 2019 nagsimula ang korupsyon sa flood control sa kanyang province. Kasi yun ang lumalabas sa records. Lumalabas sa ebidensya na sinadmit na nga niya mga kababayan sa ICI.
Kaya ito po yung sabi ni Yossi Castro, pakinggan natin. Tungkol sa nangyaring flooding sa Cebu. Pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH. Ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na yung flood control projects sa Cebu? And ano-ano yung mga status sila? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022, lumalabas po na 343 flood control projects ang nagawa. Dalawa po ang terminated dito. Ito na may makikita nyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. Malinaw po. Sabi ni Barry 4, almost lahat, 2019 ay pinagawa. Kung hindi substandard, ghost. Asa pa kayo kung bakit ganon? Nagtaka pa kayo kung bakit ganon ang nangyaring matinding pagbaha? Wala po silbi haros. Yung mga flood control na ginawa ng previous administration. Tapos ituturo ninyo ang present administration. Kaya nga nagpapaimbestiga yung present administration. Kasi lumalabas, nagsimula ang korupsyon sa previous administration na tuloy-tuloy hanggang sa present administration. Hindi pumayag na kasi nadiskubre ng ating Pangulo ang matinding korupsyon sa flood control projects. Nagpaimbestiga siya. Pagkatapos, yung mga kaalyado ninyong religious organization gustong mag-rally para patalsikin yung ating Pangulo. Para Para tuloy ang korupsyon. Iupo si Sara para balik yung dating gawi. Ayan ang objective nila, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.